Ape, Mm. ah, pwede ba ako makahiram ng pera? Kasi, pandadagdag ko lang sa may gimmick kasi kami mamaya ng friends ko eh. Tsa, di ba kakasahod lang natin? Wala ka na agad pera? Anong ginawa mo sa pera mo? Ano ka ba? Wala nang natira eh. Hayaan mo na muna ako. Pahiramin mo na ako. Tsa, unahin mo pa talaga yung gimmick mo? Kahit wala kang pera? Mas pipiliin mo pa talaga mangutang para lang may pang-gimmick ka? Kaya wala kang naiipon eh. Dahil sa mga ginagawa mong ganyan. Kung makapagsalita ka. Parang hindi kita pinasok dito sa trabahong to ah. Pwede ba, huwag mo akong pakialaman kung anong gusto kong gawin sa buhay ko, okay? Gusto ko mag-enjoy. Kung malungkot yung buhay mo, pwede ba, huwag mo na akong isama dyan, okay? Tsa, hindi ko naman nakakalimutan yung utang na loob ko sa'yo. Siyempre, pasasalamat ko pa rin yun kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako dito, wala akong trabaho. Pero hindi, alam mo kasi isipin mo din yung sarili mo, hindi puro gala. Pahiramin mo ba ako o hindi? Dami mo sinasabi eh. Susumbatan mo na naman ako. Sasabihin mo na naman kasi pinasok mo ko dito. Magkano ba kasi kailangan mo? 10,000 lang? Ito naman, napaka-ano naman ito. Diyan, laki naman nun. Hindi ko kaya yun. Baka pwedeng kalahati lang nung 10K na hinihiram mo. O sige na, pwede na yun. Huwag ka lang madaming sinasabi. Isend ko mamaya sa account mo. O, edi, send mo na ngayon. Pinaantay mo. Mamaya na kasi yung phone ko na dun sa locker ko. Ngayon na, kasi alis na ako. Ano? Aalis ka na naman? Chay, iwanan mo na naman yung trabaho mo. Ano, ako na naman mahihirapan nito magsinungaling kay sir. Ano naman irarason ko? Pwede ba tinuro ko naman lahat na sa'yo? Kaya nga kita pinasok dito para hindi na ako mahirapan eh. Oo nga, Cha. Pero napapadalas kasi yung pag-uwi mo na maaga, tapos iniiwan mo sa akin yung trabaho mo. Baka mamaya kasi mahuli ako ni sir. Ano irarason ko na naman? Iniisip lang din kita. Be, ang dali lang magdahilan, okay? Pwede mo sabihin na may sakit ako, nag-LBM ako. Ang daming rason, Fe. Hindi mo kailangan sabihan ng mga ganyan. Tsaka, di ba, araw-araw mo naman ang ginagawa yun, magdadahilan ka kay sir. Di kayang-kaya mo na yun ngayon pa. Oo na, Cha. Pero last na yan, ha. Huwag mo nang uulitin yan. Baka mamaya wala na akong may rason kay sir. Ikaw na bahala. Walang makakaalam nito, ha? Kung hindi mo sasabihin. Okay? Mabuti pa, isan mo na yung pera. Kasi aalis na ako. Bilisan mo, punta ka doon sa locker room. Cha? 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 Ano ba yan? Aga-aga, ang ingay mo. Anong maaga? Anong oras na talaga? Punta ka pang bahay ka pa. Hindi ka pa papasok? Pe, pasarap kasi yung inuman namin kagabi. Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi mo na ako makakapasok. Cha, marami pinapagawang trabaho si sir. Ano? Hanggang kailan ka ganyan? Ako lahat sumasalulat ng trabaho mo. Pe, ikaw nang bahala. Alam mo naman lahat yung ginagawa ko doon sa office, di ba? Yung mga trabaho ko. Ikaw na muna bahala doon. Hindi ko talaga yung pumasok. Sobrang sakit na ng ulo ko. Cha, wala naman problema kung ako gagawa ng trabaho mo. Kaso namimihasa ka na, inaasa mo sa akin lahat eh. Pe, kung makapagsalita ka sa akin, baka nakakalimutan mo. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo. Alam ko yun, Cha. Kaya nga ginagalang kita eh. Pero bilang kaibigan mo, gusto ko mapabuti mo yung sarili mo. Ayusin mo naman. Diba, sinabi ko na sa'yo, diba, noon pa lang. Gusto ko mag-enjoy. Gusto ko i-enjoy yung buhay ko. Hayaan mo na ako. Nag-enjoy ka pero yung trabaho mo napapabayaan mo na. Ano na naman idadalhin ko kay Sir Cha? Napapagod na ako. Alam mo na ang idadahilan kay sir. Ano ka ba? Sayang naman yung pagpasok ko sa'yo sa trabaho, di ba? Gawin mo na lang kung ano yung gusto ko. Kung may trabaho ako na kailangan tapusin, unahin mo muna yung trabaho ko kaysa doon sa trabaho mo. Kung kailangan mo mag-OT ka. Talaga ba? Talaga bang trabaho mo muna yung uunahin ko? So paano naman yung trabaho ko? Ha? Di problema mo na yun. Isipin mo lagi yung tulong ko sa'yo. Yun, kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakameron ng trabaho, okay? Hanggang kailan ako magkakaroon ng utang na loob sa'yo? Ha?
Pwede pa, ang dami mo sinasabi, lalo sumasakit yung ulo ko. Alam mo, baka ikaw mapag-initan ko ng galit ko, umalis-alis ka na. Pwede ba? Gusto ko na matulog ulit, umalis ka na. Kapag nawalan ka ng trabaho, huwag mo akong sisisihin, ha? Ba't ako mawalan trabaho? Yung bibig mo, iteko mo ha. Huwag na huwag ka magsusumbong kay sir. Sir? Pe, Sir? anong ginagawa mo sa table ni Cha? May tinitingnan lang po ako, sir. Asan si Cha? Sir, kasi ano... Akala mo di ko alam na madalas umalis dito si Cha. Ano kasi, sir, gawa ng ano, sir, yung dysmenorrhea ba niya, sir? Lagi po kasi siyang inaatake, sir, Pe, wag mo na pagtakpan yung kaibigan mo. Sir, Di ba sinabi ko sa'yo na may kailangan kang tapusin ng trabaho? Asa yung trabaho ni Cha? ito, sir, patapos na po, sir. Pe, anong oras na? Paano yung trabaho mo? Sir, mag-overtime na lang po ako, sir, kasi kailangan ko din tapusin yung trabaho ko, sir, Kasi Hanggang kailan mo ba ito ginagawa? sa tuwing wala po si Cha, sir. So madalas ikaw gumagawa ng trabaho ni Cha. Tama? Opo. Pakisabi sa kaibigan mo nga pala na kailangan pumasok sa bukas. May dapat siya malaman. At isa pa, kailangan ko rin yung pinapatapos ko sa'yo. Pasend na lang sa email ko. Opo, sir. Tapusin mo yan, ha? Opo. Kasalanan ko siya, Nakakakilig. Kiss. Ay, sayang. Sino yan? Cha, ikaw ba yan? Ate, si Fe po ito. Ay, Fe, pasok ka! Ate, Oh, si Cha po ba nandito? ha? Akala ko meeting building kayo. Ate pa naman pala sa'yo, ate. Nagsisinungaling si Cha. Bakit? Teka lang, anong oras na, Pe? Bakit pang-office ka pa din? Ikakauwi ko lang kasi, ate. Nag-overtime ako sa office. Ang dami kong ginawa. Saka kinausap ako ni sir. Kaya nga pinapunta ako dito kasi hinahanap niya si Cha. Bakit? Kailangan niya makausap. Paano nalaman ni sir na hindi siya pumapasok? Tapos nalaman pa ni sir na ako yung gumagawa ng trabaho ni Cha. Ha? Araw-araw mo siya maalis dito sa bahay, ah. Saan siya pumupunta? Ate, halos araw-araw na hindi pumapasok si Cha. Ako na halos lahat. Yun nga, kaya nga gusto siya makausap ni sir, Hindi ko alam kung nasan yun. Ang sabi niya sa akin, may team building kayo. Kahapon pa nga siya wala, hindi umuwi sige, mo. Kakontakin ko. Tapos, sabihin ko, pumunta sa opisina bukas. Oo nga, ate. Wala lang trabaho yung babaeng niya sa pinagagawa niya. Ba't mo naman kasi ginagawa yung trabaho niya? Kung hindi naman kasi dahil sa kapatid mo, ate. Wala akong trabaho. Siya kasi nagpasok sa akin dun, Hindi yun ganun. Nirecommend ka lang niya. Hindi ibig sabihin nun, utang na loob mo yun sa kanya. Ano ka ba? Dapat siya may utang na loob kasi ginagawa mo yung trabaho niya Ako na kasi nahihiya sa kapatid mo. Pabayaan mo siya na madala. Alam mo, hindi matututo yan kung pati ikaw kinukonsinti mo. Ako nga, di kinukonsinti yan Binabatukan ko agad. Mo, pagdating, sabihin ko, pumunta sa opisina. Sige, ate. Ikaw na bahala, Sige. Salamat. Sabi, bakit? Sabi ni ate, hinahanap ako ni sir. Oo nga, kasi kinausap nga ako ni sir. Hinahanap ka. Kasi alam na ni sir, Anong alam na ni sir? Alam niya na hindi ka pumapasok. Na ako gumagawa lahat ng trabaho mo. Paano niya nalaman? Sinabi mo? Cha, hindi ako nagsabi kay sir. Si sir mismo nakaalam. May CCTV dito sa office, di ba? Di sana nagdahilan ka. Pwede ka naman magdahilan Cha, ginawa ko na lahat ng dahilan. Sinabi ko na lahat ng pwede kong sabihin. Wala na akong mairarason pa. So, it means pupunta dito si sir. Oo, kasi hinahanap pa. Gusto kanya makausap. Umalis ka nga muna dyan, tumayo ka ako dyan. Baka mamaya sabihin, ikaw na naman gumagawa ng trabaho. Alam naman na ni sir kahit sabihin mong ganyan Oh, Pe,
Di ba may pinapagawa ko sa'yo? Bakit ang dami pang email na hindi mo inaasikaso? Tsaka, inaasikaso ko naman kasi hindi ko naman nakayanin. Ang dami-dami niyan eh. Alam mo naman ang gagawin eh. Di sana sinorkat mo at least na-replyan mo yung ibang email dito. Hindi yung nakahang lang dito. Di magagalit lalo si sir. Hindi sana ako papasok araw-araw, hindi ka sana nagkakaproblema. Hindi ako yung sisisihin mo. Eh, di ba? Huwag kang ano. Good morning. Sir. Good morning po, sir. Morning po. Miss Cha, buti naman pumasok ka. Ay, oo naman sir. Araw-araw naman ako napasok eh. Ikaw nga sir, bihira kang pumunta dito sa opisina eh. Hindi mo nalalaman. Sobrang pagod na pagod kami sa trabaho. Really? Yes sir. Do you think I'm stupid? Para di ko malaman yung totoo. Sa tingin mo, Cha, magkakaroon ba ako ng kumpanya? Kung pinakabayaan ko lang. Sir, yung mga nakaraang araw kasi, sir, masama po kasi yung pakiramdam ko. Sobrang sakit po ng sikmura ko. Kaya hindi po ako nakapasok. Sinabihan ko naman po si Pe na hindi ako makakapasok. Siya po muna yung bahala dito. Alam mo, binigay ko sa yung posisyon na yan. Kasi nagtiwala ako. Pero anong ginawa mo? Nagpaparetreat ka dito? Hindi naman, sir. Hiyaan niyo, sir. Gagawin ko po lahat ng trabaho niya, mga hindi pa po nagagawa. Hindi na. Hindi na kailangan. Dahil simula ngayon, si Pen ang gagawa niyan. At magpapalit ka ng posisyon. Sir? Siya po ay papalit mo sa akin? Bakit? Di ba siya naman yung gumagawa ng trabaho mo? Sir, pwede naman akong bumawi sinabi ko naman po sa inyo, nagkasakit ako, kaya hindi ko nagawa. Pasalamat ka pa nga, Cha eh. Sa tutusin, tatanggalin na kita eh. Pero dahil sa kaibigan mo si Pe, at ikaw nagpasok sa kanya dito, binigyan pa kita ng konsiderasyon para makapagtrabaho sa kumpanyang to. Sir naman. So kung ayaw mo, pwede kang umalis sa kumpanya ko. Sir, hindi po pwede. Ano pong magagalit sa akin yung ate ko? Sige po, sir. Tatanggapin ko na lang po. Last chance na to ah. Ayusin mo yung trabaho mo. Yes, sir. Saan pa hinatay mo? Doon ka sa table mo. Miss Pe. Sir, Total naman, ikaw na yung bagong manager ngayon. Kailangan siguro natin mag-hire ng mga bagong staff. okay po, sir. In case na hindi na magtrabaho tong kaibigan mo, madali natin siyang palitan. Okay po, sir. Pe, congratulations. Nga pala, alis lang ako dahil may business meeting ako. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nanonood sa CCTV, okay? Okay po, sir. Noted po.